Labis na maapektuhan ng lupang arenda sa Taytay Rizal na bahagi ng East Zone ng Manila Water. Dahil daw ito sa mga nabarahang tubo dulot ng bagyong Ondoy. Ang bahagi ng Quezon City, 8 barangay ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela naman ang maapektuhan na pawang mga customer ng Maynilad. Apektado rin ang ilang bahagi ng Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas at maging bahagi ng Cavite. Pero ayon sa MWSS, while we consider the situation to be serious, there is no reason as of yet for us to be panicking or to be unduly alarmed. pero hindi sinasantabi ng MWSS ang posibilidad na maglagay ng mga mobile water tanker sa mga higit na apektadong lugar. Palalakasin din nila ang leak repair program at ire-reactive ang mga standby well. At dahil sa posibleng kakulangan ng tubig, maging ang irigasyon at kuryente siguradong apektado. Hindi naman po pwedeng talagang totally zero ang irrigation kasi meron tayong mga standing crop na presently to be harvested by end of March. Libre ang tubig. Oo. Compare mo siya sa oil at saka sa coal, geothermal at gas. Lahat itong binanggit ko na to, maliban sa tubig, may bayad yon. Kung may tanong tungkol sa water supply, tumawag sa 88 Tubig. Para maiwasan ang nakaambang water supply shortage, paulit-ulit ang paalala ng mga kinaukulan sa publiko. Ugaliin ang wasto at hindi aksayadong paggamit ng tubig. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mas nakararaming Pinoy ang nagsabing posibleng magka-people power kapag nabigo ang 2010 elections. Base sa Social Weather Station's OSWS nationwide survey, 49% ang naniniwalang magkakaroon ng malawakang protesta pag hindi nagtagumpay ang eleksyon sa Mayo. 22% naman ang hindi sumang-ayon dito. Mas marami rin sa 1,200 tinanong sa survey ang naniniwala na madaling masabotahe ang mga makinang gagamitin sa eleksyon. Sa kabila naman ito, mas marami pa rin ang naniniwala na mapagkakatiwalaan ng COMELEC para tiyaking hindi masasabotahe ang mga makina. Ginawa ang survey noong October 24 hanggang 27 noong nakaraang taon. Sinusulong po ngayon ng isang grupong party list ang pagbibigay ng pabuya sa mga tsuper na sumusunod sa mga batas trapiko. Nakatutok si Rafi Tina. Swerving, beating the red light, number coding violation. Ilan lang ito sa mga karaniwang paglabag ng mga Pinoy drivers sa mga batas trapiko na naitatala ng MMDA. Taon-taon, humigit kumulang 360,000 ang bilang ng mga nahuhuling traffic violator sa Metro Manila pa lamang. Marami rito, mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Kaya ang isang party list group may panukala para hikayatin ng mga Pinoy driver na sumunod sa batas trapiko. Sa House Bill 7038 o ang reward scheme for deserving Filipino drivers, bibigyan ng 50% discount sa renewal ng driver's license ang motoristang walang traffic violation sa loob ng 3 taon. Ayon sa Senior Citizens Party List, kailangan namang bigyan ng gantimpala ang mga Pinoy driver na sumusunod sa batas trapiko. Sa ganitong paraan, mahihikayat din ang ibang motorista na sumunod sa batas. So if we punish, then we have to reward. But as to the form of reward, then that has to be looked into. Especially it involves revenues and collection. Pero halos lahat sa mga motoristang nakausap ng GMA News, dudang makatutulong ang panukala. Minsan kasi may mga violation na talaga hindi naman alam ng driver eh. Kahit mag-seminar ka sa LTO, minsan mayroong hindi naman na nalagay sa LTO yung mga violation nila. Minsan hindi lang may alam. Kasi minsan hindi mo maiwasan yung huli kasi may mga traffic enforcers na nagtatago ba. Tapos bigla ka na lang bubulagain na kahit na wala kang violation, babanatan ka. So malabo ba 'to? Ganito panukala? Malabo sa pwedeng panukala yun pero malabo mangyari sa mga driver yon. So talagang yung iba nagbabiolate para mas malaking kumita, gano'n? Depende sa sitwasyon. Kung gabi na wala ka pa eh. Pag wala nakakita naman, dumiretso ka na. Maging ang MMDA, duda ring magiging epektibo ang panukala. Maganda raw ang panukalang batas kung may sapat na edukasyon ang mga motorista. May duda talaga. Bakit? Sakyan pa lang paglabas pa lang niya sa kalye. Dapat chinecheck niya yung sakyan. Bukod doon, siya rin, chinecheck niya rin yung sarili niya. Kung kakayanin niya sarili pa lang niya, pwede, ba't di natin supportahan? Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.
Sa mga kapuso natin dyan na nahihirapang tumigil sa paninigarilyo, heto po ang pwede daw alternatibo. Iwas lang cancer, mas mahal nga lang ang electronic cigarette. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. New Year's resolution daw ni Francis ang paghinto sa paninigarilyo. Inoperahan kasi kamakailan ang tumubong cyst sa kanyang vocal cord na pinangangambahang maging cancer. I use my voice every now and then, every day. So I take in calls 8 hours every day. So basically, it's one of the root causes is yung voice abuse. Pero ang nakapagpalala raw sa kanyang sakit ay ang walang kawawaan niyang paninigarilyo. Pero hirap siyang ihinto ang bisyo, kaya imbis na yosi ang kanyang hinihitit ngayon, e-cigarette ang kanyang binalingan. Mas light siya ng konti compared to lalo na kung sanay kang ang niyoyosi, ang sinisigarilyo mo is yung Reds. Pero paalala ng mga doktor, Pinakamagandang langkapin mo, hangin talaga na malinis. Ang chemical reaction only start dun sa paghitit. Pagpasok sa katawan yan, there are plenty of chemical reactions that will be undergoing inside the cell. ang e-cigarette o electronic cigarette ay isang makabagong alternatibo sa sigarilyo na naimbento sa China noong 2003. Ang mga benefits nito, number one, siyempre yung sakit, maiwasan mo na. Wala siyang amoy kasi, steam lang. Tapos di mo na kailangan ng ashtray, di mo na kailangan ng lighter. Kahit tumiga ka sa kama, di masusunog bahay mo, maninigarilyo ka nito. Propylene glycol at vegetable oil base na may iba't ibang flavor ang pangunahing sangkap nito. Ang debateryang atomizer ang lumilikha ng init at usok. Pwedeng gamitin maging sa mga kulong na lugar dahil mabilis namang mawala ang usok. Kapag naubos, maaaring i-refill ang cartridge o lalagyan at kargahan muli ng baterya. Medyo may kamahalan nga lang. 2,000 ang presyo ng e-cigarette na may 500 puffs. Pumapatak na 4 piso bawat hit-hit. May kabigatan sa bulsa. Kaya tila mas maigi pang ihinto na lang ang paghit-hit buga. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Susunod! Nawawala pang mga pasahero ng lumubog na MV Catalimbi, hindi lang pala 2, kung hindi 5 pa raw. Rian Ramos bumayahe sa South Korea para tumanggap ng parangal. Jeneline Mercado, paano kaya napapanatiling sexy ang kanyang katawan? At kikilalanin natin ang mga opisyal na kandidato ng Binibining Pilipinas, pati na ng iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 Oras.